kinatatakutang sakit ngayon sa buong mundo. Kung makapitan ka kasi ng virus na ito, tutubuan ka ng mga butlig sa balat na parang chickenpox o bulutong. Maaari itong kumalat sa mukha, kamay, talampakan, pati na sa pribadong bahagi. Ito ang Mpox. Ano ba itong sinasabi nilang Mpox? Ano ang mga sintomas nito? At higit sa lahat, paano natin maiiwasang mahawa? Ang nagpaalarma sa lahat, nito lang August 14, idineklara na ng World Health Organization bilang Public Health Emergency of International Concern ang Mpox. The Democratic Republic of the Congo has been experiencing a severe outbreak of Mpox. Habang sa linggong ito naman, naitala ang pinakaunang kaso ng Mpox ngayong 2024 sa Pilipinas. Last week, nakadetect po tayo ng isang case ng Mpox. May pula-pula, balat, baltik-baltik. Yun ang nakakatakot. Siyempre natatakot din ako, kaya kailangan konting ingat din po. Paano nga ba makakaiwas sa nakahahawang Mpox? Panoorin niyo po ito. So a lot are asking, like, how did I contract the monkeypox? The risk is the travel. 9 days later, I developed those rashes and blisters. I cannot pinpoint where I get it and how I get it. Gaya ng COVID-19, ang Mpox isang zoonotic disease. Ibig sabihin, maaari itong maipasa sa tao mula sa mga hayop. 1958, nung unang natukoy ang sakit na ito ng mga unggoy. Taong 1970, nung naitala ang unang kaso nito sa tao sa Democratic Republic of Congo sa Africa. Noong 2022, ang Mpox na endemic lang noon sa Central at West Africa, kumalat sa napakaraming bansa, kabilang na ang Pilipinas. Rason para ideklara ito noong global outbreak. Hindi katulad ng COVID-19 na airborne o kumakalat ang virus sa hangin, ang Mpox na ipapasa sa pamagitan ng close contact gaya ng paghawak, pagyakap, pakikipag-usap ng malapitan, paghalik at pakikipagtalik sa taong infected nito. Maaari rin itong maipasa kapag ang isang tao mahawakan ng mga gamit na contaminated ng virus. Iba-iba yung takbo niya sa katawan. Yung iba nagsisimula sa ulo, yung iba nagsisimula dito sa tiyan or sa dibdib. Itinuturing na itong Public Health Emergency of International Concern sa buwang ito. Maliban kasi sa 14 na mga bansa sa Africa kung saan libo-libo ngayon ang kaso ng Mpox, may mga kaso na rin ng Mpox na binabantayan sa Sweden, Pakistan, Thailand at sa Pilipinas. Ang unang nai-record na pasyente ng Mpox sa Pilipinas ngayong 2024, isang 33 anyos na lalaki mula NCR at marami ang nagulat nung napag-alamang wala siyang travel history. Ibig sabihin, narito na talaga ang Mpox sa ating bansa. Ayon sa isinagawang investigasyon, August 15 nung nagpakonsulta ang pasyente sa isang dermatology clinic sa Quezon City. Ang dermatologist ang nag-refer sa Research Institute for Tropical Medicine for testing kung saan siya na-test at nakita na positive. Napag-alaman din na nitong August 11, pumunta siya sa isang spa sa Quezon City para magpamasahe. May mga naka-encounter siya dun sa spa, kaya nakuha namin yung mga list ng mga possible close contact. Base sa contact tracing, napag-alamang may 41 tao na nakasalamuha ang pasyente. Minomonitor na ng Department of Health ang kanilang mga lagay. Mga high risk, yung 27 na naging close contact, nakaano sila, quarantine sa bahay for 21 days. Yung iba ay self-monitoring lang. Samantala, ang pasyente nagpapagaling na raw ngayon. Naka-confine siya sa RITM for the other illness. Pero yung Mpox, kung malakas sa pangangatawan, okay na siya. Nakakaalarma ang pagkalat ng Mpox. Pero ayon sa WHO, mas madali raw itong labanan kumpara sa COVID-19. Mas marami tayong alam tungkol sa Mpox. Mas alam natin kung paano maiwasan. Handa ang ating sistema.
Bukod sa pagkakaroon ng butlig-butlig, ang mga nahawaan ng virus, nagkakalagnat, sumasakit ang ulot katawan at namamaga ang kulani o lymph nodes. Mpox kasi ay kusang gumagaling. Tawag natin dyan isang self-limiting disease. Para sa lagnat, paracetamol. Pag masakit, binibigyan na ng pain management. Tapos dun sa pangangati naman, pwedeng binibigyan ng antihistamine. Katunayan, ang unang 9 na kaso ng Mpox sa Pilipinas na naitala mula July 22 hanggang December 2023, in-isolate o pinag-quarantine lang daw sa kanilang mga bahay sa loob ng 21 araw. Hindi nga sila na-admit sa facility. Lahat sila kaya sa bahay nagpagaling. Ang tumama kasi sa kanilang virus, yung tinatawag na Clade 2 variant, na mild o hindi gaanong matindi ang epekto sa pasyente. 99.9% of Clade 2 nagsusurvive. Dahil may kaso na muli ng Mpox sa Pilipinas, ang DOH may paalala. Para tayo makaiwas, huwag tayong magdikit-dikit. Ang sabon at tubig ay tumatalab laban sa Mpox. Magdala tayo ng alcohol disinfectant, mag-face mask kasi sa panahon ito may mga trangkaso pa rin na umiikot. Kailangan natin kumain ng mga makakatulong sa pag-boost ng immune system. At the same time, exercise. Pinaka-importante sa lahat, adequate sleep. I cannot pinpoint where I get it and how I get it. Sa pagharap natin sa banta ng Mpox, baunin natin ang mga aral ng nagdaang pandemya. Mag-ingat at palakasin ang ating kalusugan para ang Mpox hindi tayo maunggoy. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.